DZXL 558. Nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. DZXL 558. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito ng programang kung saan ang kalusugan ay #1. Two-time KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program at 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usapin ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samut-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Itig sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program Host, National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores at Rod Marcelino. Mga kanutrisyon, ayon po sa Department of Health, ang tuberculosis ang pang-anim sa mga nakamamatay na sakit na dumadapo sa mga Pilipino. Ang nakahahawang karamdamang ito ay sinasabing may kaugnayan sa kahirapan, mahinang resistensya at malnutrisyon. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Year 6. Mga kanutrisyon, pag-usapan natin ang kaugnayan ng tuberculosis sa nutrisyon kasamang ating ninang sa wastong nutrisyon, ang National Nutrition Council Executive Director 4 at Assistant Secretary of Health. Walang ibang mga kasama, si ASEC Bernie Flores. Magandang hapon, Ma'am Bernie. Magandang hapon din sa iyo, Rod, at syempre magandang hapon po sa lahat ng mga taga-subaybay ng ating Radyo Mo sa Nutrisyon. Parang ang bilis ng panahon, Rod. Ay, September na. Malapit na Christmas. May mga yung guard house nga namin doon sa lugar nam. May nakita na ako nakasabit na palamuti. Merry Christmas na. Wow. May nakalagay na Merry Christmas. Sabi ko sa security. Hindi ka pa naman nagpatugtog. Sabi ko, ano ba nagpaparamdam na. Ang bilis talaga, napakabilis ng panahon. Kaya nga na-emphasize yun dahil ang intro mo na naman sa akin, ang ating ninang. Di ba ang ninang tinatawag lang pag Christmas? Tama. Si Ma'am all year round. Ninang po yan. Sa nutrisyon. Sa pagbibigay ng tamang impormasyon. Okay. Anyway, tama ka, Rod. Kanina, actually, noong 2012 nga, mayroong tinatayang 8.6 million na kaso ng tuberculosis sa buong mundo. At karamihan nito ay nasa mga developing countries gaya ng Pilipinas. Dito nga sa Pilipinas, noong 2010 naman, ayon dito sa ating latest data, halos 24 sa bawat 100,000 Pilipino ay namatay dahil sa TB. Naku. Mas madalas dapuan ng sakit na ito ang mga kalalakihan. Yan. At mga nasa edad 25 hanggang 55 taong gulang. At higit ding tinatamaan ng sakit na ito yung mga meron ng diabetes at malnutrition. So pag-usapan natin ngayong hapon ang kaugnayan at kahalagahan ng wastong nutrisyon sa tuberculosis, lalo na sa pangangalaga at pagbibigay lunas sa mga taong may TB. Kasama natin ngayong hapon si Dr. Rosaline G. Vianzon, ang Officer in Charge ng Infectious Disease Prevention and Control Division, Disease Prevention and Control Bureau ng Department of Health. Magandang hapon po, Dr. Vianzon. Magandang tanghali din po sa kanilang lahat. So, dun po sa ating mga tagapakinig, ngayong tanghalian, habang kayo nagnanghalian, samahan niyo po kami upang magbigay po uli sa inyo ng mga advice tungkol sa sakit na tuberculosis. Ayun, napakahalaga po ang ating topic ngayong hapon. So, diretso na po tayo sa ating talakayan, mga kasama. Bago natin pag-usapan ang pagbibigay ng wastong nutrisyon sa isang pasyenteng may TB, alamin muna natin kung ano nga ba ang TB, ang tuberculosis, at ano-ano, ma'am, yung mga sintomas nito. Paano nga ba nakahahawa ang TB? Kasi dati, pag sinabing may TB, ay may TB. Parang takot ka agad. Oo. Opo, ma'am. Ano po ba yung tuberculosis? Okay.
Ang tuberculosis, sinabi nyo nga po, Sir Rod, na it's called also TB. Opo. Ang ating mga lolo't lola, kung tawagin niya noon, ay thesis. Kaya sabi sa iyo, tisik ka o tisiko ka, no? Tama. It's the same term. Ito po ay isang infectious na sakit, meaning to say na ito ay sanhi ng isang mikrobyo na kung tawagin ay Mycobacterium tuberculosis. At kapag ito po ay naging sakit sa tao, ang kadalasang unang niyang nararamdaman siya ay may ubo. So, pagka inubo ang tao po, ang inaatake niyang parte ng katawan natin ay yung ating baga. Yun. So, it's really a disease of the lungs. Tapos, infectious siya. So, may mga simptomas din ng nilalagnat, matagal na ubuhan, pagkatapos nagpapawi sa gabi, paninikip ng dibdib at ng likod. Yan po ang kadalasang simptomas ng sakit na tuberculosis. Dr. Lynn, sabi mo infectious. So, ano pong ibig sabihin ng infectious para sa mga nakikinig sa atin? Infectious, ito yung nakakahawa. Nakakahawa. So, okay. actually, yung ibang term nila dyan ay communicable. Talagang ibig sabihin na isasalin-salin sa isang tao, mapupunta sa isang tao. Yung tao kay bata, kay matanda, kay lalaki, kay babae, magulang, So, kahit walang sino. pili. Wala pong pili. Walang pili. Walang Unlike pili. yung sabi nila noon, pagka ganito, sa pobre lang. Opo, actually, Oo, hindi na yan ngayon. Hindi na. Kung titingnan nga po natin, ang dami nating mga kilalang personalities. President Manuel Quezon, a president of the country, Philippines, nagkasakit siya at humimlay siya sa sakit na tuberculosis. At meron pa pong ibang mga talagang celebrities outside Philippines na tinataman kasi hindi nga siya pinipili ng kung Hindi sino man. namimili. Pati bata po. Opo, pati bata po. Pati mga sanggol, pwede rin magkaroon. Opo, kaya importante na right after mga anak, pabakunahan nyo kaagad ng tinatawag na BCG. BCG. Oo, kasi pati sanggol yan, kahit bagong silang, pwede nang tamaan ng sakit na tuberculosis. So itong BCG po, binibigay right after birth? Yes, ma'am. O Opo, ilang binibigay. araw, ilang... Actually, right after birth, binibigay na po yan, siya. ang mga bagong or mga anak pa lang na mga mami, no? Tandaan na kagad. Libre yan, di ba? Sa mga health center at saka sa ospital? Yes po, ma'am. Libre ito. Ito yung kung makikita magiging observant yung isang nanay, ito yung binibigay sa unang buwan, yung nagkakaroon ng peklat, yung bata sa Meron kanyang ako yan. braso, yan po yung BCG. Kasi anong ginaganon ba yun? Hindi po. Hindi na. Talagang ano sa lang. ilalim talaga ng skin siya ina-apply. Okay. So, paano naman po nakakaranas at bakit nakakaranas ng malnutrition ang isang may tuberculosis, Doc Lynn? Okay, kasi ang sakit na TB, tinatawag po nating chronic. Means, ibig sabihin, pang matagalan siyang sakit Yung mikrobyo kasi niyan, gusto niya dun sa loob ng cells na tinatawag, tapos dun siya nagmumultiply, nagpaparami, matagal na proseso yung ginagawa niya. Kaya, chronic disease siya kung tawagin. And since nandoon siya, nagpaparami siya, eventually nangyayari, yung nutrisyon ng tao, ang siyang gusto niyang inaatake, kinakain, bumababa tayo doon sa ating resistance, sa ating nutrition. Kaya mahalaga na kapag tayo ay may sakit na TB, kaakibat nito ang pag-alaga ng ating katawan. Resistance, proper nutrition, kasama yan. Kasi otherwise, tatalunin tayo ng mikrobyo na tinatawag nating tuberculosis. So ano po, Doc Lynn, ang mga dapat tandaan ng ating mga tagapakinig para pangalagaan nga ang nutrition ng isang taong may TB? May TB. Okay, so pagka po tayo ay talagang nakakaranas na ng simptomas na nabanggit ko kanina, inuubo ng matagal, importante po talaga pasuri yon. Kasi maaring hindi siya TB, maaring ibang sakit sa baga. Napaka-importante po yung tinatawag nating early diagnosis talaga. Kasi yan lang po yung paraan na kahit na sinong doktor matutuwa sa ganyang early seeking behavior ng pasyente kasi mas madali niyang makilala ang sakit. Ganon din po sa TB. Doc, excuse me, yung matagal na ubo, anong pong ibig sabihin? Anong duration yun? Sa TB po, usually 2 weeks of cough. 2 weeks. We recommend. Tuloy-tuloy na coughing. Tuloy-tuloy. Tapos, productive. Yung ibig sabihin, talagang may plema. Maubo ka lang, parang gusto na lumabas ng plema. May kasama pang lagnat. Abay, patignan na ho natin yan. Huwag na natin patagalin
yan. Noon po ang sinasabi, lagnat daw sa hapon. Hanggang ngayon ba, yun pa rin? Yeah, Sa actually, hapon lang ba? O all throughout the day may lagnat? Throughout the day po yung may lagnat. Nagkakataon lang, iba yung pakiramdam sa hapon kasi yun yung peak nung kanilang height ng temperature. Pero actually, yung taas ng fever, rise in fever, nandiyan na yan siya kasi it reflects na nag-multiply yung organism. Pag yung mikrobyo, pag nag-multiply, nagre-release siya ng mga chemicals that causes temperature rises. So parang pagka may lagnat ka, wagi yung bacteria. Yes. Parang nagpatalo ka sa isang mikrobyo. So mabalik po ako dun sa tanong nyo. Pagkatas ng ma-exam siya, ma-diagnose. Okay, so nasabi, may TB ka. Actually, wala naman pong pinagbabawal sa pagkain. And the more pa nga po na kailangan nating maging determined sa pag-improve ng ating nutrition kasi nga na-diagnose na tayo may sakit na TB. Kung hindi natin naalagaan ang ating nutrition and at the same time may sakit ka ng TB, talagang mananakdown ka ng sakit na ito. Ibibigay ka and eventually to the point na nawalan ka na totally ng gana, ayaw mo nang kumain. Parang in other words, sinabi mo, the victory went to the bacillus, to the bacteria. Kaya importante po talaga ang pagkain habang kayo'y nagagamot. Walang special na pagkain, anything, di po ba? Wala po actually, kahit ano. Kainin. Actually kahit ano, anything nutritious, pwede po yan talagang kainin. At hindi namin sinasabing mas mahal ang pagkain, mas nutritious. No, that's a no-no po. The food is not characterized by being expensive. Yun ang nutritious. Hindi po. Basta healthy yung kinakain niya. Rich in the nutrients. Ay ano naman po, Doc, yung tamang diet para sa may TB, lalo na sa yung sumasailalim po sa gamutan? Actually po, wala talaga tayong piniprescribe, although of course they need to eat up yung mga maganda sana na rich in protein para ma-build up yung kanilang resistance. Karne, munggo. Opo, yung mga ganyan, leafy vegetables, yes. Go, grow, glow ulit. Yes, nadagdagan yung intake, yung rich in vitamin B kasi po yung gamot para sa TB, nagkakos minsan ng depletion sa vitamin B and it needs to be increased kasi po doon sa nerves para yung tinatawag yung parang tingling sensation, parang nangangapal. Actually, it may be the effect of the drugs that we take. So, mababawi naman po yun sa pag-intake natin ng pagkain rich in vitamin B. Ayun. Okay. Napag-uusapan na rin, Rod, ang tuberculosis. Ibibigay ko ng ating word for the week. At ang ating word for the week ay directly observe treatment short course. Yun. Mas kilala po itong sinasabi kong word for the week sa acronym na DOTS or TB DOTS. Yan. Ang atin pong DOTS or directly observe or observable treatment short course ay ang rekomendadong treatment strategy ng World Health Organization at DOH para sa mga may TB. Sa parang ito, ang pasyente ay masinsinang binabantayan sa pag-inom niya araw-araw ng mga anti-TB drugs. Kaya nga tinawag na direct observable treatment kasi binabantayan talaga na wala siyang ma-miss doon sa pang-araw-araw for 6 months. Mamaya itanong na lang natin kay doktora yung mga anti-TB drugs. 6 hanggang 8 buwang gamutan nito ay ginagawa sa loob ng isang DOTS facility na mayroon sa mga ospital at health center. Ang treatment supervision naman ay sinasagawa ng tinatawag na treatment partner. Ang mga anti-TB drug at DOTS program ay libre at maaaring ibigay sa lahat ng TB patient. Sabi nga na sa kampanya ng Department of Health, mga kasama, pag may DOTS, may TB nagagamot. So, yun ang sinusulong po. Ito naman po sa mga may katanungan. Ito, meron na tayong tanong. Speaking of tanong, ito, bigyan muna natin. May ang tanong ating kaagad, texter, 4950 Rod. Opo, ma'am. Sige Sabi po, ma'am. Nila, good AM po sa inyong dalawa. Tanong ko lang po kung ano dapat gawin ng pamilya ng may sakit na TB para hindi sila mahawa. Sabi po kasi madali itong makahawa. Thanks po sa inyo. Ay, si Lolo Ruben pala. Sorry po, Lolo Ruben. Nakita ko yung sa dulo.
Si Doc. Magandang tanghali po, Lolo Ruben. Napakaganda po talaga ng tanong nyo, no? Very relevant. Kasi nga po binanggit natin na nakakahawa ang sakit na TB. So, kung tayo po ay may kasama sa bahay na may sakit na TB, importante po na i-motivate natin siya talagang maggamot. Kasi kung hindi po siya magagamot, umiikot lang po yung mikrobyo sa ating loob ng bahay. That's one. Number two, while siya po ay nagagamot, importante po na yung mga kasambahay ay magpasuri din. Ito po yung tinatawag nating contact tracing. Parang dahil kakontak kayo ng pasyente, araw-araw nyo silang kasambahay sa inyong mga tirahan, maganda po na magpasuri din kayo sa inyong mga respective na ospital, doktor, or health center, lalo na kung kayo po ay nagsimptomas na rin ng ubo. Kasi po palatandaan nyo na nahawa na rin malamang kayo sa inyong pasyente na may TB. At pangatlo po, lalong-lalo na kung kayo may kasamang bata sa loob ng bahay, importante po talagang ipasuri yung bata na yon at may testing pong ginagawa sa mga bata para malaman kung sila po ay kailangan uminom ng gamot sa TB or bigyan po siya ng ibang klaseng gamot na kung saan ipe-prevent na magkaroon siya ng sakit na tuberculosis. So, yun po siguro ang magiging magandang mensahe namin sa inyo, Lolo Ruben. Patignan yung pasyente, siguraduhin nagagamot siya. Magpasuri din kung kayo nakakaramdam na ng ubo at kung may bata, patignan din po kaagad ang bata na ito sa inyong mga health center. Dok, tungkol naman dun po sa mga gamit ng pasyente, kailangan bang may hiwalay siyang gamit sa kainan, ganun ba? Dati kasi yun ang itinuturo eh. Opo, actually, yan nga po yung practice nung araw, yung mga kubyertos, blanket, kumot. Ang iba pa, binubukod yung pasyente, hindi inilalagay sa ibang, parang nakaselda. Ina-isolate. Well, actually po, hindi na natin yan ini-encourage kasi nga po, unang-una, TB is curable. Nagagamot siya. Uminom ka lang ng 6 na buwan ng gamot ng mga TB, gagaling ka eh. So, be religious with your treatment. Number 2, hindi naman kailangan yan kasi proper ventilation lang ng bahay, buksan nyo yung inyong mga bintana para dumaong yung magandang hangin. That's already a good infection control. So, wag nating i-discriminate yung may TB by setting aside yung kanyang mga utensils kasi hindi po totoo yun. Hindi po totoo na nasasali ng sakit na TB sa pamamagitan ng mga kutsara or tinidor or plato. Ayun. Alright. Very well said, Doc. Doon naman sa may mga tanong pa po sa ating topic ngayong hapon tungkol sa TB, abay pwede ho kayong mag-text sa mga gumagamit po ng Smart. Ito po yung mga numero 0921-431-1044. Ulitin ko po para po sa inyong mga katanungan. Ang ating Smart number ay 0921-431-1044. Sa mga gumagamit naman ng Globe, 0927-650-6795. At pwede rin po kayong tumawag sa 882-2374. Okay, at mapapanood din po ang episode ngayon at ang mga nakaraan pang episode sa YouTube naman. Puntahan nyo ang Radyo Mo sa Nutrition channel. One word po yung Radyo Mo sa Nutrition, Year 6. Mapapanood nyo rin po kami in high definition sa Ustream DZXL Online TV at sa Signal Digital TV Channel 209 at sa Dream Cable TV. At syempre, bisitahin nyo rin po kami sa Facebook, Radyo Mo sa Nutrition, one word po yon. Sundan nyo po kami sa twitter.com/Radyo Nutrition. One word din po yon. At i-add nyo na rin po ang Radyo Mo sa Nutrition sa inyong circle sa Google+. Maaari nyo rin pong bisitahin ang website ng National Nutrition Council, nnc.gov.ph at ang aming official Facebook page na NNC Official. Mga ka-nutrition, eto na po ang inaabangan po ninyo. Ang katanungan ng bayan. May ganun talaga. Text question of the day. Bawat isa po sa unang 6 na makakapag-text ng tamang sagot ay mananalo po ng 100 pesos worth of cellphone load. Opo, at ang tanong po mga ka-nutrition, napakadali. Ano pong ibig sabihin ng DOTS or DOTS? Nakikita nyo po ito sa mga health center din nyo. Oo, correct. Diba? Mayroon yan sa mga health
Center. TB Dots. TB yan. Dots. Ano po yung ibig sabihin ng DOTS? I-text lang po ang inyong sagot sa ganitong format: full name, space, eksaktong address mga kasama, ilagay ang street, barangay, bayan o lungsod at lalawigan. Space at ang inyong sagot. Siyempre, itong importante ang sagot po ninyo at isend po yan sa 0908-579-6898. Sa ating pagbabalik, ipagpapatuloy po natin ang usapan tungkol sa nutrisyon at tuberculosis. Radyo mo sa nutrisyon. Ano ang pangatlong kumain-ment, Mangmoy? Kumain-ment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Korek ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Mangmoy, kailan bang hugas ang maigi ang gulay? Lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo malinis pero tignan mo mga singit-singit. Ngik! Sabi ng Commandment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo mo sa nutrisyon. Welcome back po mga kasama dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. At ang ating topic po ay tungkol sa TB, tuberculosis mga suki. So, balik ho tayo sa ating bisita ngayong hapon. Doc, ano-ano pong nutrients ang mabilis na nawawala sa TB patient? At ano po yung kailangan gawing upang maagapan at wag nang lumala po yung malnutrition nito? Okay, so sa nutrition po, sa nutrients, karamihan po ng mga nutrients niya, mga proteins natin, carbohydrates, talaga pong nawawala siya kasi nag-i-starve po yung nagugutom yung ating mga cells kasi nga po kinakain sila ng mga bacteria. Opo. So we have to replace those. And then dun sa gamot naman po na iniinom ng isang may TB, which is isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol, at kung minsan po yung may injection na streptomycin, yung pong isoniazid doon, nagkakos po ng side effect ng parang tingling sensation nga, or yung parang nangangapal because nakaka-affect po siya sa ating mga nerves. But then, pwede din po yung bawiin sa pagkain natin ng nutrients or food rich in vitamin B. So, actually po, yun lang yung piniprescribe namin or yung ina-advise namin na alagaan mabuti ang inyong nutrisyon, kumain ng masaganang pagkain, rich in vitamin B, in vitamins, rich in protein, carbohydrates, fats, kasi doon po kukuha tayo ng pambawi para malabanan natin itong mikrobyo ng tuberculosis. Doc, mainam din po yung nagbibilad sa araw? I mean, lumalabas, hindi lang siya nakatago, nakahiga, ganun. Opo. Actually, yung pagbibilad sa araw, the sunlight, hindi siya directly ang cause kung bakit nakakaigi. Sunlight parang activates some substances na lalo sa vitamin D. Yung vitamin D or DOG or delta, it activates production of your inert vitamin D sa katawan, and the activation is caused by sunlight. So, hindi direct sa dahil sa ilaw or dahil sa ano bang sa init ng araw. Sa init ng araw. But it is the init ng araw na mag-activate yung ating mga inactive vitamin D para maging active at makatulong sa katawan natin. So, maganda rin na ilalabas ang mga pasyente. Opo, maganda po yan. Yung practice noong araw na binibilad, maganda po yan. Opening the windows, the doors, para pumasok ang init, ang hangin. Maganda pong practice yan. Kahit anong oras, Doc, o only in the morning? Preferably po sa umaga. Sa morning. Sa umaga kasi po. pag mga alauna ng hapon, ma'am, sobrang init naman yun. Baka mama. Magiging kakulay kanila. Matututong tayo niyan. At saka masama rin yung UV radiation. Yung sobrang init. Opo. Oo, meron pang tayong tanong dyan. Ano naman po yung side effects? Kung
under treatment na yung ating pasyente, meron po bang side effects yung mga TB medications? Actually, ito yung pagka-under treatment, yan po yung kinakatakutan for 6 months, mas malala po ang pwede mangyari, yung tinatawag nating drug resistance, no, TB. At alam natin, ang drug resistance, ibig sabihin, hindi ka na pwedeng uminom ng iniinom mong mga gamot. Ibang klase mga ranggo na ng gamot, mas mahal. Magle-level up na rin siya. Magle-level up siya, talagang mas mahal siya, mas mahaba ang gamutan, mas lalo kang tatamarin uminom dahil years na ang bibilangin para mo matapos yung iyong gamutan. So, Doc, anong ibig sabihin nun? Bakit siya nagkakaroon ng drug resistance? Opo, kasi yung mga mikrobyo, mutation po ang principle So, ang sa Tagalog ng mutation, kung ihahambing ko, parang, syempre yung mikrobyo, lalabanan niya rin yung mga gamot. So, for the bacteria na makalaban, mag-iiba siya ng anyo para magta-transformer something Parang yan. transformer. Parang transformer yan. So, dahil hindi mo binibigay yung gamot tuloy-tuloy para mapuksa siya, mamatay siya, you're giving the bacteria the chance na mag-transform. And that's the one that mutation happened. Yun yung drug resistance. And more often, halos lahat ng bacteria, pag nag-mutate to the worst scenario yan. Kaya ibang gamot ang ibibigay, mas mahaba, mas toxic yung mga gamot na binibigay, and sa bulsa, mas mahal siya. Yun. Yes. So, Doc Lynn, sa ating, sa Pilipinas, anong situation? Marami na ba yung drug-resistant cases, TB cases? Well, unfortunately, sa Pilipinas, medyo mataas pa rin po ang rango natin. We rank number 8 among those with high drug resistance TB. And ang hindi maganda nga dito is that we're still in that ranking, but the good side of it is that yung ating gobyerno po, puksaan talaga ang ginagawa niyang motivation at saka campaign against drug resistance, and the services are really made accessible now to our countrymen. Kung dati-rati nasa lung center ka lang pwede magpatingin ng drug resistance, ngayon po bawat rehiyon ng ating bansa meron ka ng kapasidad na maggamot ng drug resistance, and patuloy po yung ating National TB Program sa pagpa-decentralize or pagkikreate ng mas marami pang facilities na kung saan makakagamot na sila ng drug resistance. Naku, Rod, thank you dun sa explanation, pero ang rami na nating tanong. Ang dami mga pumapasok na tanong. Meron tayong Doc na mga tanong dito. So, kay Texter 8148, ang sabi niya, ang masaklap lang pag nagka-TB ka, forever ka ng markado. Di ka na maka-abroad. Is there really no way to remove the lung scar? Kasi di ba nagpapa-x-ray sila? O sige, Doc, anong sagot natin dito? Tama yung observation ng ating texter, lalo kung ang trabaho mo ay magpupunta ka sa ibang mga bansa. Yung pagpunta sa ibang bansa, talaga may mga bansa po stricto. Very strict. Kahit na sinabi na nung attending physician na hindi ka infectious, cured ka na, you've taken medicines and all these things, you are fit to work, pero sa standard kasi nung bansang yun, no, parang talagang ayaw pa rin nila. And of course, we respect yung ganung mga decision or mga batas naman din ng ibang bansa for whatever reason. So, yung pong pagkakaroon ng ganung markado, no, it's actually referring to the TB scar, talaga pong nakikita yan. Kaya ang kwan nga natin sana ngayon, hanggat maaari agahan natin yung gamutan para hindi na umabot sa puntong magpepeklat at malalim na peklat to the point na hindi na nawawala yung peklat na yun. Talagang forever na siyang lumalabas sa lungs. Yes. Okay, meron pa po tayong dalawang texter sa 9118 naman, kasama po ba ang sipon sa sintomas ng TB? Kasi more than 2 weeks na po ang sipon at ubo ko. Kasi yung sipon, natatakot na siya. kasi sabi natin ubo na 2 weeks. Meron na siyang sipon na 2 weeks. Talent sipon, tama naman kasi kaduktong yan nung daanan ng hangin. Pag may sipon, paminsan may kakibat na ubo Yes. may kasamang ubo. Although ang sipon po, talagang normal cause na, hindi normal, pero pangkaraniwang dahilan ng sipon, ordinary sipon or colds, ay virus.
And usually, ang mga virus kayang labanan niya ng katawan. Pero pag ito pinabayaan natin, maari pumunta siya sa lungs, lower level, dito sa may tinatawag nating tubo. Ayun, mahirap mo na siyang i-distinguish na siya ay ordinaryong sipon at TB. So, kailangan din pong pasuriin niya kapag 2 linggo na siya. Kasi parang hindi na normal, ma'am. Another question from 0180. Ang tanong naman niya Grito, bakit po nagiinit daw yung likod niya? Wala naman siyang ubo. Normal naman daw sa x-ray. Nagiinit ang likod. Baka naman yung pag-iinit dahil dun sa kanyang balat lang na napahiga siya ng matagal. Kasi usually ang pagka may sakit na TB, talagang may sakit ka mararamdaman. Nilalagnat, inuubo. Masakit ang likod, Doc. Masakit po ang likod. Pag umuubo, masasakit din. Pero hindi umiinit. Baka sa higaan lang siguro ba? Ang pag-init kasi more of the skin. Pero yung sa pagsakit sa loob talaga. Kasi exertional yung paghinga tsaka pag-ubo. Yun ang nagkakos po ng pain. Uy, interesting. Alright, ang daming mga nagtatanong. Anyway, dun sa may mga katanungan pa, Ma'am Bernie, no? Pwede pa naman silang humabol. Mamaya i-announce namin yung numero na kung saan pwede silang mag-text kahit off the air, no? May sagot pa rin po kayo matatanggap. Doc, ano po yung kailangan gawin matapos ang 6 hanggang 8 buwan na gamutan po? Back to work. You can kahit nagagamot ka, you can still work. Wala namang kaming pinoprohibit na bawal magtrabaho pagka may sakit na TB. Kasi nga po nagagamot siya. You just have to take your drugs religiously for 6 months. So habang nagwo-work ka, don't forget na daily, meron kang kailangan inuming gamot. So wala po talagang restriction sa trabaho, walang restriction sa activities. It's the nutrition, yun po ang in-emphasize lang namin. Talagang maganda dapat ang iyong nutrition. You take care of your the foods that you take. Hindi kailangan mahal, but kailangan rich in the nutrients that you need. Okay. Ayun, napakagandang discussion. So, i-recap ko ang ating naging talakayan ngayong hapon. Pero, bago tayo mag-recap, meron lang akong babatiin ng mga tao. Lalo na yung mga tao sa Barangay Pansol, Calamba City. Ang ating punong barangay Sally Dadang de la Cruz. Ang ating Barangay Nutrition Scholar na outstanding Barangay Nutrition Scholar ng Region 4A, si Gina Celso. Ang Konsehal for Health, si Mama M, at iba pang konsehal na bumubuo sa konseho ng Barangay Pansol. Mga BNS mula sa 57 barangays of Calamba. At sa kanilang City Nutrition Action Officer na si Miss Aleli Jimenez, si Vice Mayor Rizal at ang kanilang batang-bata at simpatikong mayor na si Justin Chipeco. Siyempre, special asset sina Brando sa umaga, chocolate sa gabi, sa office ni Mayor Justin, at si Dennis sa umaga at Darla sa gabi. Sa office naman ni Punong Barangay Dadang, ang sarap ng kape ni Brando or chocolate. Maraming salamat po sa aming pag-welcome ninyo sa team, sa evaluation team. 2 araw kami sa Pansol 2 days ago. Thank you! Ayan, maraming salamat. Thank you, Roda. So, ang napag-usapan natin ngayong tanghali ay ang tuberculosis, isa pong nakakahawa at nakamamatay na karamdaman. Isa sa kaakibat na problema kapag hindi maayos ang TB treatment ay maaring mauwi sa malnutrition at yung tinatawag na drug resistance TB. Upang mapigilan ang paglala nito, mainam na mabigyan ng tamang diet ang isang taong may TB kasabay ng araw-araw na gamutan sa loob ng 6 hanggang 8 buwan sa ilalim ng TB DOTS program. Siguruhin po na nabibigyan ang TB patient ng sapat na protina, carbohydrates at fats na mapagkukunan niya ng enerhiya. Gayon din ng mga bitamina tulad ng vitamin A, C, D, E at lalong-lalo na ang vitamin B. Pati mga mineral gaya ng iron, zinc at selenium. Lagi pong tandaan na anuman ang karamdaman, kailangan kaakibat ng gamutan ang wastong nutrisyon upang ang sakit ay tuluyang malunasan.
Nakasama natin ngayong hapon mga kanutrisyon ng ating guest resource person na si Dr. Rosaline G. Vianzon, Officer in Charge, Infectious Disease Prevention and Control Division, Disease Prevention and Control Bureau ng Department of Health. Maraming salamat po, Dr. Vianzon. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat din po. Bago po tayo magpaalam, isang pangwakas na mensahe lang po, Doctor, para po sa ating mga kanutrisyon ngayong hapon. Okay, sa ating mga kanutrisyon, no? Sa ating mga tagapakinig. And ang pagkaalam ko po, maraming nakikinig talaga sa programang to kasi talagang kapupulutan siya ng aral, lalo na sa pang-araw-araw nating pamumuhay, sa pagkain, sa health. So, sa ating mga kanutrisyon, ang masasabi lang po namin on behalf po ng Department ng Health pagdating sa sakit na tuberculosis, huwag po tayong matakot sa sakit na ito. Huwag po nating i-discriminate o ilayo ang may mga sakit ng TB kasi sila po ay nagagamot. Maging religious lang po tayo sa pag-inom ng ating gamot. Gamitin natin yung strategy na sinabi ni ASEC Bernie na DOTS or Direct Observed Treatment Short Course. At for sure, together ng mga proper nutrients, talagang healthy living, ang gamot na ang sakit rather na TB ay talaga po nating matutuldukan. So sabi nga po namin, TB ay mawawakasan, DOTS ang gamiting pangtuldok. So maraming salamat po. Maraming salamat din po. Salamat, Rod. Ay, samantala, Rod, ibigay na natin yung 6 na nanalo ng tig-isang daang pisong cellphone load. Nag-send ng tamang sagot sa ating text question of the week na anong ibig sabihin ng DOTS, at ang sagot nito ay ang TB Directly Observed Treatment Short Course. Ayan, basahin mo please ang 6 na winners. Eto na po sila mga kasama. Congratulations to ang sumagot ng tama. Yung unang winner of 100 pesos na cellphone load ay si Zen Alegre. Pag sinabing Alegre, di masaya. Alegre. Taga Nor Zagaray, Bulacan. Ang second winner of 100 pesos na cellphone load ay si Rosel De Pio from Block 11, Lot 2, Flores de Mayo. No, hindi pala Flowers. Sa Ingles yun. Flores de Mayo ng Quezon City. Lagro, Quezon City. Ang pangatlo ay si Florence Clet from Barangay Santa Monica, Pampanga. Ayun. Ang pang-apat ay Chris Manio from Manilog, Tagum, Abra. Oo. Abra layo. Tayum siguro to. Ang panglima ay si Evelyn Soriano from Quezon City, Quezon City Hall, Diliman, Quezon City. Taga Quezon City Hall nakikinig sa atin. Good. Thank you. At si Joey Ramirez from Diversion Road, Albay, Bicol. Ayun. Wala na namang nakapasok sa Mindanao. Oo, mahina yung mga kababayan. Congratulations sa ating mga winner. Yan po ang ating naging talakayan ngayong hapon. At sana ay nabusog na naman kayo ng kaalaman tungkol sa kalusugan. At kung may mga katanungan pa po kayo tungkol sa ating topic, mag-text lang po sa 0908-579-6898. Ulitin ko po, 0908-579-6898. Opo, at sasagutin po ang inyong mga tanong ng ating resource person na si Dr. Rosaline G. Vianzon through our production team. Muli po tayo magsasalo-salo sa isa na namang malusog na talakayan sa susunod na Sabado po sa ganap na 12:30 ng tanghali dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon, DZXL 558. Tandaan mga kasama, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisitikin namin kayo ng mga tips tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. Bastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamayan. Ako pang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health at Executive Director 4 ng National Nutrition Council, si Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong kabalikan sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council.